Hi, ako ang inyong kunyang na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na video. Gaano ba kahirap mag-budget ang mga domestic helper dito sa Hong Kong? In today's video, sasabihin ko sa inyo, base ito sa aking mga experience. Kaya panoorin niyo guys, para ito sa lahat ng mga baguhan, mga aplikante dito sa papuntang Hong Kong, para kung sakali magkataon na magkaroon kayo ng employers na kagaya sa akin, ay hindi na kayo masusurprise at bali, ay magkaroon kayo ng ideas kung ano talaga ang inyong mga gagawin. Dahil sobrang tipid at sobrang kuripot ng aking employers, ganito ang gagawin ko. At ipapakita ko sa inyo kung bakit at saka kung paano sila katipid. Dito may mga naitaboy talaga ako na kailangan nakalista talaga ito sa kanila na kailangan kong budgetin talaga na maubos ko ito ng ilang buwan. Kagaya nito, ganito kaliit na panghugas sa plato. Sa atin kasi, siguro hindi to abutin ng isang buwan or isang linggo. Kailangan itong maubos ko ng isang buwan. Maliit lang talaga ito guys. Ayan, nung unang sinabi sa akin, akala ko biro-biro lang. Pero seryoso pala kasi nakalista talaga yan sa kanila. Kasi tinitingnan nila lahat ng aking mga binibili. Tinitingnan nila yan kung gaano ko katagal gamitin. Ito kasi dati, unang dating ko dito, kaya pala lagi sila nagsasabi sa akin kapag naubos ko ito, sinasabi nilang mabilis lang naubos. Sabi ko, ang dami-dami kong hugasan lagi. Pero hindi talaga kahit ano explain mo sa kanila, ganun talaga kailangan isang buwan to gamitin. Ang ginawa ko dito para aabot ito, good luck to me ha, kung aabot talaga ito ng isang buwan. Kasi ito na lang ang ginawa ko. Ito ha, pang 2 weeks na to, itong nakuha ko kasi puno yan. Naayos ko naman, ayan, ang ginagawa ko, maglalagay ako ng kunti lang dito, itong pure na to, tapos kunti lang ang bawas ko niyan, at pinupuno ko na siya ng tubig. So, possible sana na maubos ko to ng isang linggo. O, di ba? Kung maubos ko to ng isang linggo, ito pa lang ang aking good luck to me kung talagang maubos ko talaga ito ng isang buwan. Kasi nilalagyan ko na siya ngayon ng tubig kasi lagi silang nagre-reklamo sa akin. Kaya I don't care kung makita nila ito. Sunod, ito guys. Napakalaki na nito siya. Ayan, may nakasulat pa. Nakasulat talaga yan siya dito para hindi ko makalimutan. Kasi dapat mauubos ko to ng 3 buwan. Araw-araw akong nagwawash ng damit nila. So binili ko ito noong August 28. Dapat maubos ko ito November 28. So kailangan 3 buwan. Kung may ano pa, kaya ang ginagawa ko, bumibili ako ng sabon ko kasi powder ang gamit ko. Pag wala sila, yung sabon ko ang ginagamit ko. Mura lang yun. So, hindi ko nagamit. Yan, para-paraan lang guys. Hindi ko ito ginagamit. Pag nandyan lang sila. Sana maubos ko ito. At meron naman ito. Dahil 3 lang kaming kumakain dito, itong bigas na to is 5 kilos. Kailangan maubos ko siya ng 17 days. Dati, ang bilis-bilis maubos ng bigas ko kasi kumakain ako ng kanin sa umaga, sa hapon naman kumakain din ako ng marami. At saka minsan nagmemeryenda ako dahil sinisita talaga na kailangan ubusin ng 17 days ang 5 kilos. Kailangan ko talagang budgetin ang aking sarili. Ang ginagawa ko, kapag ganyan ang inyong mga employers, hanapan nyo ng paraan. Ang ginagawa ko, kasi marami silang mga noodles dyan, ayan guys, mas marami. Nagluluto ako ng mga noodles lagi. So, hindi ko nagagalaw ang itong bigas. Nagluluto lang ako ng kanin sa gabi. Mas karamihan sa gabi mga ano yun. Kasi heavy meal na sila eh. Pero pag mga tanghali, minsan pag nandito sila tanghali or pag Sabado nandito sila lahat, nagluluto ako ng spaghetti. So, nakabawas ako magluto ng kanin. Para-paraan po tayo guys. At ito, ang lagi kaming nag-aaway kasi araw-araw nga nagpiprito ako o di kaya nagigisa. Talagang araw-araw sa aking pagluto ay kailangan ko ng mantika. Ganito kalaking ganito kalaking mantika. Hindi siya kalakihan ha. O, ilang to. Kailangan ko siyang ubusin po possible 4 months. Pero ang nakalagay ko dito, 3 months. Nabili ito ng July. So, July, August, September, October. Ayun, nakalagay dito, October talaga. So, 3 months. And then, minsan, may nilalagay ako, bahala sila pag nabasa nila, good luck to me. Nilalagyan ko talaga yan. Ibig sabihin, nagtatry talaga ako ng aking best. Guys, ang hirap talaga. Lalo na yung mag-budget ka, yung bukod sa yung freezer namin, yung ref namin, wala laging laman.
kunti lang, ganito lagi ang nakikita ko sa araw-araw. Hindi talaga yan siya napupuno. O di kaya yung budget ko sa pambili ng grocery or ng mga karne, talagang budgetin ko yan yung 300 Hong Kong dollars, 1 week yan, kasali dyan ang karne. E paano na yung mga gulay, ang mahal-mahal ng gulay dito. So kailangan po natin na maghanap ng paraan para yung budget na binigay sa'yo is mag-cash sa isang linggo. Kaya ganun guys, mahirap ang buhay ng isang kunyang dito, ng isang domestic helper pagdating sa pagbabudget. Ito ang nakakatawa talaga, itong toyo. Yan, 'di ba? Every time na magluto ako dito, kailangan ko mag-marinate ng mga karne nila. So gagamit talaga ako ng toyo. Pati ba naman itong toyo na 7 Hong Kong dollars, eh magkano ba to? Basta mura lang talaga ito siya, hindi pa inabot ng 10 Hong Kong dollars. Kinwestiyon pa, bakit mabilis lang daw maubos? Minsan nga sinasabi ko, iniinom ko. Di talagang sinasabi ko yung ganyan. Akala ko kasi dati pabiro lang, pero ngayon talagang sineryoso ko na talaga kung sagutin sila. At sa awa naman ng Diyos, meron akong na-comply na okay naman. Lahat ng ito, natututo din ako sa pagbabudget. Guys, sa totoo lang, lahat ng katipiran nila, natutunan ko rin kung paano dumiskarte na makuha ko ang gusto nila. So, hindi na kami nag-argue dahil yun, lahat ng gusto nila, hinahanapan ko ng paraan. Kaya, yung mga ito, yung mga ganito na imposible sa akin, nagagawa ko. So, September na ngayon, kunti pa lang ang aking nagamit. So, dati kasi, imposible talaga sa akin. Sumasakit talaga ang ulo ko pag nag-isip ako na kailangan kong ubusin lahat yan ng mga aabot ng 3 months. Pero kung gugustuhin mo pa talaga, meron pala talagang paraan. At saka, sa atin kasi, kapag hindi talaga tayo ang nagbabudget, okay lang sa atin, easy lang sa atin gumamit, easy lang sa atin na magsayang, kasi hindi tayo ang nagbabudget. Pero now, naintindihan ko na kung paano at nakakatulong din to sa atin para pagdating sa pamilya talaga natin, pag uwi tayo sa Pilipinas, hindi na tayo sa nagkukuripot, kung hindi, marunong na tayong magtipid. Yun po ang ibig palang sabihin na kailangan natin matutunan lahat. Hindi pala yan sa pagiging kuripot ng ating mga employers. Ito pala ay para sa atin at para matuto po tayo mag-budget. Kasi kung hindi natin naranasan yun, hindi natin maramdaman or magsasayang lang talaga tayo ng mga pagkain, kung ano man ang nandito, dahil hindi tayo marunong magtipid. So, training din yan sa atin kung paano tayo matutong magtipid. Okay, sana may natutunan kayo sa video ito dahil hindi lang ito para kay employers, kung hindi para din po sa atin, para magkaintindihan tayo, walang arguments. Ikaw kabayan, gaano katipid ang iyong mga employers? Pwede mong i-comment para naman mayroon tayong mga ideas kung gaano or ano-ano ang mga ugali ng ating mga employers.